Isang mapagpalang araw sa lahat. Narito kami upang talakayin ang aming pamanahong papel na pinamagatang isang komunikatibong pagsasalin ng maikling kwentong We Filipinos Are Mild Drinkers ni Alejandro R. Roses. Sa bahagi ng abstract, ang pamanahong papel na ito ay nagsusuri at nagsasalin sa komunikatibong paraan ng maikling kwento ni Alejandro R. Roses na pinamagatang We Filipinos Are Mild Drinkers. Ipinapakita sa kwento ang mga kaugalian ng mga Pilipino sa pag-inom ng alak bilang katamtamang manginginom na mahilig sa masayang pagtitipon at selebrasyon. Sa proseso ng pagsasalin, ginamit ang komunikatibong pamamaraan sa pagsasalin upang mapanatili ang orihinal na diwa, tono at katatawanan ng akda. Tinitiyak na ang idiomatikong ekspresyon at kultural na referensya ay natural na umaayon sa wikang Pilipino na nagresulta sa isang akdang may parehong sigla at kasiyahan ng orihinal na nagbibigay ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Layunin, ang pananaliksik ay naglalayong maisakatuparan ang pagsasalin ng maikling kwentong We Filipinos Are Mild Drinkers ni Alejandro R. Roses. Nilalayong magawa ng mananaliksik o tagasalin ang mga sumusunod. Una, maisalin ang teksto mula sa Ingles tungo sa Pilipino. Pangalawa, maihatid ang orihinal na kahulugan, tono, at mensahe ng teksto gamit ang komunikatibong pagsasalin habang inilalahad ito sa paraan na madaling maunawaan at maiugnay sa madlang Pilipino. Pangatlo, magamit ang mga pamamaraan ng pagsasalin na napag-aralan at nasaliksik. Para naman sa konseptual na balangkas, ang maikling kwento ni Roses na We Filipinos Are Mild Drinkers ay nagbibigay diin sa pagkakaiba-iba ng kultura sa ugali ng pag-inom sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pag-unawa sa konteksto ng kwento at kung paano ito nagpapakita ng kultura at pagpapahalagang Pilipino. Kung bubuklatin ang UP Diksionaryong Filipino, mababasa na ang salitang alak ay isang generic na termino na medyo may kalabuan. Ito ay binigyang definisyon bilang anumang inuming matapang at nakalalasing gaya ng basi, vino, serbesa at whiskey. Samantalang kapag hahanapin naman ang kahulugan ng salitang vino, binigyang definisyon ito bilang alak. Ang alak ng mga sinaunang Bisaya ay mas espesipiko at mas malinaw kaysa alak ng mga kasalukuyang Tagalog. Ayon sa aklat ni William Henry Scott, ang alak o alaksiw o alaksoy ay tuba, intos o panggasi na dumadaan sa proseso ng distilasyon. Ayon naman kay Demeterio, ang mga unang Bisaya ay gumagawa ng 5 iba't ibang uri ng alak. Ito ay tuba, kabawaran, panggasi, intos at alak. Ang alak na nagmumula sa tuba na mas kilala ngayon bilang lambanog ng Timog Katagalugan ay angkop na tawaging ram dahil isa itong inuming nagmumula sa asukal at sa bulaklak ng nyug o nipa. Ang kwento ay mayroong tema na ang inumin ng isang tao ay maaaring lason sa ibang tao. Ito'y ayon kay Lucretius, isang pilosopong Romano. Ang pahayag na ito ay nangangahulugan lamang na ang pananaw ng isang tao ay hindi maaaring pareho sa iba. Maaaring isipin ng isang tao na ang isang partikular na bagay ay maaaring makatulong, ngunit iyon ay maaaring mapanira sa iba. Lahat tayo ay natatangi, lahat tayo ay may sariling kultura, paniniwala at kaisipan. Dito naman ay ipinapakita ang paradigm ng pag-aaral kung saan ang maikling kwentong We Filipinos Are Mild Drinkers ni Alejandro Roses ay isasalin mula Ingles tungo sa Filipino na mayroong mga pagbabatayang teksto kung saan isasaalang-alang ang mga pagkakaiba-iba sa kultural na mga gawi sa pag-inom ng alak at pag-unawa sa paggamit ng katatawanan at satirikal sa paghahatid ng mensahe ng may akda, upang ito'y lubos na maunawaan ng mambabasa at mapanatili ang orihinal na teksto ng may akda. Pagsasalin ayon kay Arthur Schopenhauer. Ayon sa kanya, hindi ganap na matutumbasan ng isang salita ang isang salita sa isang katulad na konsepto ng isang wika. Kaya naman, naghahain ng ilang singkahulugan ang diksyonaryo.
Sabi pa niya, ang ating pangunahing suliranin ay nasa pag-unawa sa bawat konseptong may katumbas na salita sa wikang banyaga, ngunit walang ganap na katumbas sa ating sariling wika. Hindi lamang natututuhan ni Numan ang mga salita, ngunit naaangkin din ang mga konsepto. Pamamaraan ng pag-aaral. Ang paksang pinamagatang We Filipinos Are Mild Drinkers ni Alejandro R. Roses ay isinalin mula sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino na kaming mga Pilipino ay hindi gaanong malakas sa pag-inom ng alak, na naglalayong mapanatili ang kahulugan, damdamin at kaisipan ng orihinal na teksto tungo sa bagong wika. Naisakatuparan nito sa pamamagitan ng pagpili ng mga salita at wika na madaling maiugnay sa konteksto ng wikang pagsasalinan, ang wikang Filipino. Nang sa gayon ay madaling mababatid ng mga mambabasa ang naisipakahulugan ng teksto ng paksa. Ang paraan ng mga tagapagsalin sa pagsalin ng paksa ay ang komunikatibong salin, dahil hindi lamang ito tapat sa pagpapakahulugan ng paksa, kundi maging sa teksto at mensahe na nais maipabatid sa mga mambabasa, na kung saan madaling maunawaan at matanggap ng mga bagong mambabasa ang bagong salin, dahil ang wikang ginamit sa pagsasalin ng paksa ay yaong payak at karaniwan lamang. Narito naman ang mga hakbang sa proseso ng pagsasalin ng maikling kwento ni Alejandro R. Roses na We Filipinos Are Mild Drinkers mula sa Ingles tungo sa Pilipino. Una ay ang pagsusuri ng orihinal na teksto. Ito ay pinahalagahan na may maingat na pagbasa at pag-unawa sa orihinal na teksto. Kinailangan suriin ng mga pangunahing mensahe at tema ng kwento, pati na rin ang konteksto ng mga salitang ginamit. Binigyan pansin din ng mga salitang may malalim na kahulugan, mga idioma, at mga ekspresyon na mahirap isalin ng direkta sa wikang Pilipino. Pangalawa ay ang pagsasali ng salita. Matapos unawain ang orihinal na teksto, isinalin ang bawat salita mula sa Ingles tungo sa Pilipino. Pinili ng tama ang mga salita upang maipahayag ang eksaktong kahulugan ng orihinal na teksto sa bagong wika. Pangatlo ay ang pagbuo ng pangungusap. Tiniyak na ang bawat pangungusap ay nagtataglay ng tamang gramatika at estilo ng pagsasalita sa Pilipino. Isinaalang-alang din ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga ideya at pagpapakawala ng tensyon sa kwento. Pang-apat ay ang pagsusuri at review. Ang mga suwestyon at puna ay binigyang halaga upang mas mapabuti ang pagsasalin at matiyak na ito'y naaayon sa kultura at wika na maglalayon sa mambabasa. Panghuli ay pagwawasto at pagpapatibay. Isinagawa ang mga koreksyon at pagwawasto sa pagsasalin batay sa mga suwestyon mula sa pagsusuri at review. Matapos ang pagwawasto, sinuri muli ang pagsasalin para mas matiyak ang kahusayan at katumpakan nito bago ito opisyal na ilalathala. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, nagawa ang wastong pagsasalin ng maikling kwento ni Roses tungo sa Pilipino na nagpapanatili ng kanyang orihinal na diwa at mensahe. Ang prosesong ito ay mahalaga upang masiguro ang pagpapahayag ng kwento sa bagong wika ng may kasapatan at kahusayan. Sa aming pagsasali ng kwentong pinamagatang We Filipino Are Mild Drinkers mula sa wikang Ingles tungo sa wikang Filipino ay hindi naging madali. Narito ang ilan sa aming mga natuklasan at bunga habang nagsasali ng orihinal na teksto. Una, ang paraan na aming ginamit sa pagsasali ng paksa ay ang komunikatibong salin dahil hindi lamang ito tapat sa pagpapakahulugan ng paksa kundi maging sa teksto at mensahe na nais maipabatid ng mga mambabasa na kung saan madaling maunawaan at matanggap ng mga bagong mambabasa ang bagong salin dahil ang wikang ginamit sa pagsulat ng paksa ay payak at karaniwang lamang. Pangalawa, ito ay nagbibigay diin sa pagkakaiba ng kultura sa ugali ng pag-inom sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan. Nagbibigay din sa kahalagahan ng kultura ng Pilipinas sa konteksto ng pag-inom ng alak. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyon, paniniwala at karanasan ng mga Pilipino sa ganitong aspeto ng buhay. At ikatlong natuklasan, sa pagsasalin ay
layong mapanatili ang kahulugan, damdamin at kaisipan ng orihinal na teksto tungo sa bagong wika. Halimbawa, sa Ingles, I gulped my drink down. I followed it with a slice of calamansi dipped in a rough salt. Joe took his drink, but reacted in a particular way. Narito ang salin sa Pilipino. Nilagok ko ang aking inumin at sinundan ito ng isang peraso ng kalamansi at isinawsaw sa asin. Uminom si Joe ng kanyang inumin, ngunit kakaiba ang kanyang naging reaksyon. Sa aming pagsasalin, nilalayong mapanatili ang kahulugan, damdamin at kaisipan ng orihinal na teksto tungo sa bagong wika. Apat, ang pagsasalin sa teksto ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa wikang Pilipino at pagpapalaganap ng panitikang Pilipino. Ito ay nagbibigay daan sa mas maraming tao na maunawaan ng kwento sa kanilang sariling wika. Panglima, hindi madaling isali ng ibang parte ng napiling maikling kwento sapagkat may mga salita sa wikang Ingles na iisa lamang ang ibig sabihin sa wikang Pilipino o maaaring iba o walang kasing kahulugan ito sa wikang Pilipino. Halimbawa, sa Ingles, quick a chaser, he said. Ngunit sa salin sa Pilipino, ito ay bilis, ang chaser, sabi niya. Makikita na ang chaser sa Ingles at ang chaser sa Pilipino ay iisa lamang sapagkat ang chaser sa Ingles ay walang kasing kahulugan sa wikang Pilipino. Sa kabuuan, ang pagsasalin ng kwentong We Filipino are mild drinkers sa wikang Pilipino ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura at mga gawin ng mga Pilipino pagdating sa pag-inom ng alak. Ito ay naglalayong magbigay ng mas malawak na kaalaman at pag-unawa sa mga mambabasa hinggil sa tema ng kwento at sa kahalagahan ng pagsasalin ng panitikang banyaga sa sariling wika. Buod ng natuklasan. Batay sa ginawang pagsasalin, natuklasan namin na ang aming isanaling maikling kwento ay maisasalin bilang komunikatibong pagsasalin kung saan nais nitong maipabatid sa paraang mas madaling maunawaan at masiyahan ang mga mambabasa. Sa aming tangkang pagsasalin, binibigyan diin ang kahalagahan ng kultura ng Pilipinas sa konteksto ng pag-inom ng alak at ipinapakita rin ang pagpapahalaga sa mga tradisyon, paniniwala at karanasan ng mga Pilipino sa ganitong aspeto ng buhay. Sa aming ginawang pagsasalin, napansin namin na ipinakita dito ang kahalagahan ng pakikisama ng mga Pilipino sa mga banyaga na kung saan ang mga tauhan sa maikling kwento ay masayang nakikipag-usap at nakikipag-inuman sa mga banyaga. Habang isinasali ng tagasalin ang maikling kwento, may mga hiram na salita sapagkat wala itong saling gaya sa ating wika o kaya naman may iba itong definisyon na hindi tugma sa isinasaling kwento. Natuklasan ng mga tagasalin na maaring maging mahirap isalin ang ibang parte ng maikling kwento sapagkat may mga salita sa wikang Ingles na iisa lamang ang ibig sabihin sa wikang Pilipino o maaaring iba o walang kasing kahulugan ito sa wikang Pilipino. Para sa aming konklusyon, ang kabuuan ng aming pag-aaral ay nagbibigay linaw sa kasaysayan at kultura ng pag-inom ng alak sa Pilipinas na nagpapatibay sa pahayag na We Filipinos are mild drinkers. Batay sa mga nakalap na datos at panayam, makikita na ang mga Pilipino ay may natatanging paraan ng pag-inom na hindi lamang nakatuon sa pagkalasing kundi higit sa lahat ay nakaugat sa pagsasama-sama at pakikisalamuha. Ang pag-inom ng alak sa Pilipinas ay karaniwang bahagi ng mga selebrasyon at ritual na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Isa pang mahalagang aspeto na natuklasan sa pag-aaral na ito ay ang pagkakaroon ng balansing pananaw ng mga Pilipino sa pag-inom. Bagamat kinikilala nila ang kasiyahan at kaluwagan na dulot ng alak, alam din nila ang mga posibleng negatibong epekto nito. Sa gayon, maraming Pilipino ang nagsasagawa ng responsableng pag-inom at pinipili ang tamang panahon at lugar para rito. Sa kabila ng mga pangkalahatang pananaw na ito, mahalaga ring isaalang-alang ang mga personal
at panlipunang pagkakaiba-iba, hindi lahat ng Pilipino ay mild drinkers at may mga sitwasyon na nagdudulot ng labis sa pag-inom na nagre-resulta sa mga isyong pangkalusugan at panlipunan. Ang mga aspetong ito ay nangangailangan ng patuloy na edukasyon at interbensyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at non-government organization. Sa huli, ang konklusyon ng pamanahong papel na ito ay naglalayong magbigay diin na bagamat may mga partikular na katangian ng pag-inom ng mga Pilipino, ito ay isang komplikadong bahagi ng kanilang kultura at naglalaman ng iba't ibang dimensyon na dapat patuloy na pag-aralan at unawain. Ang pagninilay sa mga ganitong aspeto ng ating kultura ay mahalaga upang mas mapalalim ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Rekomendasyon para sa mga susunod na magsasalin. Una, mahalaga ang pag-unawa at pagpapasa ng damdamin, kaisipan at kultural na aspeto ng orihinal na teksto. Ginamit namin ang komunikatibong salin upang mapanatili ang katapatan sa mensahe ng kwento at padaliin ang pag-unawa ng mga mambabasa. Pangalawa, bigyang pansin ang mga paiwatig at malalim na salita sa Ingles na maaaring hindi direktang maisalin sa Pilipino. Kinakailangan ang paghahanap ng katumbas na salita o parirala na may tamang konotasyon upang mapanatili ang orihinal na diwa ng kwento. At panghuli, ang pagkilala sa mga hamon sa pagsasalin ng mga malalalim na salita at ekspresyon ay kritikal. Ang patuloy na pag-aaral at pagsasanay sa larangan ng pagsasalin ay mahalaga upang mapabuti ang kakayahan sa pag-unawa at paglilipat ng mga teksto mula sa iba't ibang wika.